personal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya eh, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan, at kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yun, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwalaan darating siya. Dumating nga po siya, kaya ko siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privilege speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB, na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala ng ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay ng mga coordinates sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sapagkat kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR,
nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnotaryo, hindi nyo po makikita ron ng abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos nyo magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para madisbar siya, sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po natin ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig niyo sabihin nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron isang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang ng kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Maring hindi niya pirma. Ngunit, tinayaan niya kung sino man ang taong yon na ipirma yung dokumento. Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa eh. Kino-quotes ko pa eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement. Sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian. Dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media? Hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari doon sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman noon na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon, kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po, ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yon. Ang nangyayari po sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio.
Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumi. September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagi dumiretso po, hindi tayo lumihis. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po coach po si Gutesa? At iba pong observation baka si Senator Dante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang siya sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senator Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, ay tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference eh. Parang lumilitaw, kinotes ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, iniisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisa nga ako eh. Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi eh. Katulad po ni Saldico. Ang sabi ko lang naman po eh. Matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi. Kumukonekta sa kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ang dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po yung masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you. President. Good afternoon, Mr. President and distinguished colleagues. I rise today to co-sponsor the resolution concurring the ratification of the Letter of Agreement on Narcotics Control and Law Enforcement, or LOA, between the Republic of the Philippines and the United States of America. Mr. President, droga ang nagdudulot ng walang awang pagkasira ng kinabukasan ng ating kabataan, ng ibang pamilya. I have seen this happen more times than I can count. Kaya para sa akin, anumang kasunduan na makatutulong upang dagdagan ang ating kakayahan, labanan ang illegal na droga sa pamamagitan ng training, equipment, o rehabilitation programs ay dapat lamang nating suportahan. The Philippine government has been supporting this LOA for 14 years. Since 2011, the Philippines-USA agreement, in fact, provided more than 27 million US dollars in assistance, from homicide investigation training, to airport drug interdiction, to maritime patrols, to community-based rehabilitation. These are concrete programs na naramdaman ng ating mga ahensya. In 2024 alone, 6.2 million US dollars was added for counter-narcotics and citizen security, with another 8 million US dollars committed for law enforcement. Mr. President, let me emphasize, to fully defeat the drug problem, what we need are reliable and sustainable solutions, unmoved by the ever-shifting winds of politics. And the solution that it is before us is precisely of that nature. Hindi ito nakadepende kung may sponsor ka ba sa Kongreso, kung malakas ba ang kapit mo, o kung sikat ba ang programa mo sa media. This is sustained support anchored on a binding international agreement that directly helps our frontline agencies like the PNP, PDEA, DOJ, DILG, even DOH in the rehabilitation side. This too is something we have seen happen too many times. Mga mahalagang programa na nahuhustage, hindi napupunduhan dahil napupolitika. But we cannot politicize our way out of the drug problem. Mr. President, hindi po kinikilala ng illegal na droga at krimen ang kulay ng politika. Kaya kailangan natin ng ganitong klaseng kasunduan.
We need a stable, predictable, and dependable narcotics agreement that stays and stands no matter which way and no matter how hard the political winds blow. That is why, Mr. President, if we fail to give our concurrence, we risk losing future support. Kaya hindi lamang ito usapin ng konstitusyonal na tungkulin, kundi usapin din ng praktikal na pangangailangan. Mr. President, supporting this law shows just how committed we are in the fight against illegal drugs. Not only that, we are also sending a clear message to our institutions. Their mandates are taken seriously, and they are duly supported. Most importantly, we are drawing a line of strong refusal. We shall not allow our nation to slide into dark pit of being a narco state. Never, not on our watch, and not on the watch of this Congress. Mr. President, I just would like to share to the body patungkol itong mga letter of agreement between US and other nations. I was able to visit Colombia when I was at PNP, and sila po ay merong existing law with the US government patungkol sa pagsuporta ng US government doon sa kanilang anti-drug campaign. At kung namakita mo po, Mr. President, ay ikaw ay you will feel the envy dahil nga yung kanilang kumbaga sa atin yung kanilang yung ating PNP Drug Enforcement Group or sa kanila equivalent doon ay yung Directorate for Anti-Narcotics under the Colombian National Police ay tinulungan po ng USA ng napakaraming suporta. They were given about if I am not mistaken, yung number noon na sinabi sa akin, around 60 fixed wings and around almost 100 yung Black Hawk helicopters, Mr. President. Kaya yung kanila mga patrolman doon, kung pupunta lang, mag-operate ng drugs from one province to another province, ay yun ay nakasakay palagi ng mga fixed wing. Kaya nakakaingit po yung suporta na binigay nila sa Colombia. So sana po, itong suporta nila sa atin, maliit man lang, but beggars cannot be choosy, Mr. President. Napakalaking tulong na po nito para sa ating anti-drug campaign. Yun lang, Mr. President. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, Senator Christopher Bongo would also like to co-sponsor the measure. May we recognize him? Senator Christopher Lawrence Go is recognized. Mr. President, esteemed colleagues, I rise to co-sponsor the resolution concurring in the ratification of the Letter of Agreement on Narcotics Control and Law Enforcement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the United States of America. Mr. President, this agreement reflects our continuing commitment to strengthen cooperation in the areas of drug prevention, enforcement, and capacity building. It is a recognition that the drug problem is not only a domestic issue, but a global challenge. Mr. President, we recall that during the administration of former President Rodrigo Roa Duterte, the government exerted relentless efforts to eradicate illegal drugs in the country. Naging puspusan po ang nakaraang administrasyon sa kampanya kontra illegal na droga, from intensified law enforcement operations to community-based rehabilitation programs. The former administration sought to protect our people from the menace of dangerous drugs while also providing pathways to recovery for those who had fallen victim to addiction. Mr. President, this cooperation with the United States will further enhance our capability to prevent the proliferation of illegal drugs, strengthen our institutions tasked with law enforcement, and support initiatives on public education and community development. By combining enforcement with prevention and rehabilitation, we are building a more comprehensive and humane response to the drug problem. Parati ko pong sinasabi bilang chairperson po ng Senate Committee on Sports at on Youth, iniinganyo ko po mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. In this light, Mr. President, I express my strong support for this resolution. Thank you, Mr. President, and congratulations also to the sponsor, Senator Amy Marcos. Thank you, Senator Bongo, Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I'd like to also put for the record, Senator Padilla and Senator Lauren Legarda, I would like to insert into the record. Marcos is recognized. Thank you very much, Mr. President and Majority Leader. My dear colleagues in the Senate, I rise today to submit to this August Chamber Committee Report number 2, sponsoring here with Senate Resolution 139, entitled Resolution Concurring in the Ratification of the Letter of Agreement on Narcotics Control and Law Enforcement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the United States of America. Mr. President, the Philippines has fought long and hard a flailing war against illegal drugs. Drug trafficking, substance abuse, the full gamut of crimes related to drugs continue to destroy lives, break Filipino families, and weaken our communities. Unfortunately, our struggle against illegal drugs appears to have weakened in the last few years, in intensity and in focus. The truth is, we are backsliding in effort and result, and today, a total of 5,859 barangays remain classified as drug-affected, and 1.479 million Filipinos continue to use illegal drugs. Since January 2024, a total of 52.12 billion worth of illegal drugs were confiscated, showing that the flow of illicit substances remains alarmingly persistent. Ang mga dating adik nagbalik loob
sa pagiging addict. Yung mga dating takot, ang lalakas na ng loob. Ang mga pusher, di na nagpo-push back. Ang mga user, himbis gamutin, binigyan ng alibay. Durog na ang Pilipinas. Marami na naman durugistang Pilipino. Marami na naman nakawan dahil naghahanap ng pantustos sa bisyo nila. Laganap na ulit ang krimen dahil laganap na ulit ang droga. Hi, happy days are here again. Ang pinaghirapan linisin ni Presidente Duterte, linamon at linaklak na ng mga buwaya. Buwayang walang kabusugan. Matapos ni Presidente Duterte dalhin sa hustisya ang mga kriminal, matapos niyang dalhin sa rehab ang mga adik na gustong magbago. Ayon, siya naman pala ang dadalhin sa The Hague. Fortunately, the country has had help in the war against drugs, namely the 2011 Letter of Agreement or LOA on narcotics control and law enforcement between the U.S. and the Philippines. Under this agreement, the U.S. committed funding and expertise to programs designed to enhance law enforcement, strengthen the rule of law, advance drug demand reduction, promote community resilience. In truth, from early 2011, we have been benefiting from the LOA, as we have already received over $27,620,000 in equipment, training, and donations, including 250 million pesos for the establishment of an educational and technical building in the Philippine Coast Guard Fleet Training Center in Balagtas, Batangas, Bulacan, 342 million in training programs for the Coast Guard as well, and the provision of several millions worth of critical equipment. Through the LOA, law enforcement personnel participated in international and regional training on drug prevention and advocacy. Filipino doctors have been certified as international standard drug abuse treatment capable. And our prosecutors and lawyers received specialized trainings so that the 2017 edition of the Prosecutor's Manual was produced in large part through the assistance granted by this same LOA. On top of the $27.62 million already given, the U.S. government also committed an additional $25.4 million of funding under the LOA. Unfortunately, there has been a misapprehension of the LOA's character as a mere executive agreement. Since it contains a tax exemption provision, the same should have been submitted for Senate concurrence, vis-a-vis a treaty. However, because these provisions were never invoked by the U.S. before, the issue of whether tax exemptions are operative without Senate concurrence never arose until today. In the awareness of the deterioration of our country's drug situation, our American partners wish to expand their assistance to include a new pier for the Coast Guard and the PPA in Buliluyan Island in Palawan. This project is likely to incur significant expenditures and concomitant tax obligations on the U.S. government, hence obliging them to invoke the tax exemption under the LOA for the very first time. Both the BIR and the Create More R8 12066 require that international agreements granting tax exemptions must be concurred in by the Senate. So, Mr. President and esteemed colleagues, after 14 years of reaping the benefits of this agreement, it is time that the Philippines formally honors the tax exemption provisions which both parties agreed upon in 2011 by ratifying the document now properly as a treaty. By our concurrence, the Senate will guarantee our drug enforcement and justice departments access to funding, resources, experience, and the invaluable assistance of the U.S. in this global war against illegal drugs and organized crime. Just as important, our ratification of this law will send a strong signal to the international community that the Philippines honors all its obligations under each of the agreements it signs. Oo, kailangan natin lahat ng tulong na pwede nating makuha. Pero kung ang sarili mismo nating bansa ay lango at lulong sa nakaka-addict na katiwalian, paano tayo gagaling? Gayong mas gusto pa ng ilang mga politiko na wala sa wisyo ang taong bayan para mapagpatuloy nila ang kaadikan sa kapangyarihan. Dalawa lang ang kapalaran ng mga mata sa lipunan, mamuti sa gutom o mamula sa droga. Dahil dito, hinihiling ko ngayon ang inyong pahintulot at sang-ayon sa ratifikasyon ng LOA or Letter of Agreement on Narcotics Control and Law Enforcement hinggil sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at ng Estados Unidos ng Amerika. Maraming salamat, Ginoong Pangulo at mga mahal kong kasamahan.